Kung ikaw ay nasa isang barko na lumulutang sa patay na mundo, walang signal, walang internet, walang balita, at hindi mo alam kung tapos na ba ang unos. 2 ibon lang ang meron ka, subalit ang sagot nila ay magkaiba. Ano ang iyong gagawin? Raven, ang ibon na pwede na siguro. Ang unang pinakawalan ni Noah ay ang Raven. Hindi ito bumalik, pero hindi rin ito umalis ng tuluyan. Bakit? Kasi ang Raven ay scavenger. Kaya niyang mabuhay sa patay at kahit sa lumulutang na basura. Kaya kahit puno ng kamatayan ang mundo, para sa Raven, okay na iyon. Ibig sabihin, may mga nilalang na kayang mabuhay sa sirang mundo. Pero hindi ibig sabihin, gumaling na ang mundo. Maraming tao ngayon ay parang Raven. Nakakapag-function kahit sa toxic na relationship, nakakakain kahit maruming kabuhayan, nakakatawa kahit sirang-sira ang loob. Pero hindi iyon healing, survival lamang iyon. Dove, ang ibon na tama na ang panahon. Ang dove ay hindi kayang mabuhay sa marumi. Kailangan ito ng malinis na lupa, sariwang dahon, at tahimik na kapaligiran. Kaya nung una, bumalik siya dahil wala pa siyang matirhan. Pero nung bumalik siya na may olive leaf sa bibig, ibig sabihin, may bagong simula, may bagong paghilom, may bagong mundo. Hindi siya nabuhay sa patay, kundi hinintay niya ang buhay. Sabi nga sa Isaiah chapter 43 verse 19, I am about to do a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Baka ikaw ngayon ay nabubuhay na parang Raven. Nakakaya mo, pero hindi ka na masaya. Hindi ka na payapa, hindi ka na buo. At akala mo okay na iyon. Pero hindi yun ang bagong simula na inihanda ng Diyos. Minsan, kailangan mo munang bumalik sa arko, tahimik, may prayer, at paghilom para makalipad ka sa bagong lupa na hindi ka sisirain, kundi bubuuin. Hindi lahat ng nakaligtas ay gumaling, pero hindi lahat ng naghintay sa tamang panahon ay nabigyan ng bagong mundo. Kaya ang tanong, pipiliin mo bang maging Raven na nabubuhay sa patay? O dove na naghihintay sa bagong simula? Dahil ang Diyos ay hindi lang nagliligtas, nagbibigay siya ng bagong mundo.